Simulan na natin ang ika-17 istorya. May makikita tayong isang lalaki na hawak-hawak ang papel kung saan nakasulat ang balita tungkol sa pamilya ng mga Pendragon. Sinasabi ng lalaki na ang mga Pendragon ay muling nabawi ang lakas ng puting dragon. At habang nasa tabi nito ang kanyang alagang lobo, nasambit nito na ang pamilya ngayon ng Pendragon ay kumakalap ng mga baguhang sundalo at unti-unting nagpapalakas ng kanilang hukbo. At ang lalaking ito ay si Baltay, na nagsasabi na ngayon ay ginagawa nila ang kahit anong gusto nilang naisin sa lupa at mas lalo pang pinapalakas ang kanilang kapangyarihang militar. At patanong na wika nito, hindi ba ito nakakasira ng paningin? Habang nakaupo sa kanyang demonyong lobo at napapalibutan ng kanyang mga tauhang mersenaryo, makikita na mayroong misteryosong lalaki na nakatalikod na may mahabang mga tainga at buhok sa harap nito. At makikita ang misteryosong lalaki na nakatingin lang kay Baltay, kung saan ngayon ito ay may hawak na isang mahiwagang salamin. At habang hawak-hawak ni Baltay ang salamin, ito ay nagpapalabas ng kakaibang aura. At sa loob nito, makikita ang isang tao na nakaitim na manto, na labis ikinagulat ng ngayoy dalawang lalaki. Subalit ang mga mata ng lalaking ito ay nagliliwanag habang ito ay nagsasalita, kaya ang mga lalaki ay naakit. Nasambit ng lalaking nakamanto, ang mapagmalaking kalasag, sibat, at pana ng imperyo, basta nasa inyo ito, kayo ay magiging pinakamalakas na hukbo sa buong mundo. Kung saan ito ay naglabas ng mahika papunta sa mga lalaki, kung saan sila ay biglang na-hypnotize. At pumunta naman tayo sa kagubatan ng Anacona, kung saan matatagpuan ang village ng mga orc. Makikita natin na ang teritoryo nila ay napapalibutan ng puno, kung saan mayroong napakalaking puno na nasa gitna, at ang bawat puno ay ginawa nilang tirahan dahil mapapansin natin na ang mga ito ay mayroong mga pintuan at mga hagdan na pababa. At sa kasalukuyan, makikita natin ang pagdating ng hukbo ng Pendragon sa kanilang teritoryo. Kung saan, makikita natin ang labis na tuwa sa mga mukha ng mga orcs na paslit. Kung saan ang mga ito ay napatakbo papunta sa hukbo, kung saan mayroong tatlong maliliit na orc ang kaagad na tumalon papunta kay Kratul at agad na ito'y kinulit sa pamamagitan ng paghila sa kanyang buhok at damit. Kung saan natutuwa niya itong pinagsabihan na huminto. At makikita rin ang ibang maliliit na orc na isa-isang pumupunta sa mga sundalo para makipaglaro. Kung saan mayroong umakyat sa balikat ni Killian at Karta. At nasambit ni Killian na ito ay nakakagulat, dahil sa pagkakaalam niya ang mga orcs ay mababangis at hindi niya inaakala na ganito ka-cute ang mga paslit. At napasagot si Karta kung saan nasambit nito, na kahit ang mga anak ng tigre at leon ay mas kamukha ng pusa, di ba? Wika nito, at nasambit ni Killian na ito ay totoo. Subalit bigla itong napalingon kay Eren, kung saan habang may lumalapit na batang orc sa kanya ay bigla na lang itong napahinto at natakot. Ito ay dahil sa ipinapalabas na aura ni Eren dahil sa inis at galit na kanyang nararamdaman, at makikita din sa mukha nito ang pagiging seryoso. At dahil dito, ang bata ay napasigaw at napatakbo pabalik na labis na ikinabahala ni Killian. At nasambit ni Killian na si Eren ay kanina pang ganito. At sinagot ito ni Karta na pagkatapos niyang marinig ang balita tungkol sa mga mersenaryo mula sa Elder, mayroon na itong ipinapalabas na nagbabantang aura sa kanyang paligid. At sa sinabi ni Karta, si Killian ay muling napatitig kay Eren at napaisip ito ng pangyayaring iyon, noong unang narinig ni Eren ang balita. Kaya siya ay napatanong sa kanyang sarili kung guni-guni niya lang ba ang kanyang nakita na imahe sa likuran ng kanyang lord noong ito ay narinig ang sinabi ng Elder at bigla na lang nagalit. Dahil siya ay may nakitang aura na naghuhugis ng isang dragon sa likuran ni Eren. At dahil sa ipinapalabas na aura ni Eren, ito ay sinigawan ni Karta at pinagsabihan na huwag niyang paiyakin ang mga bata. Subalit si Karta at Killian ay muling napalingon dahil may narinig ang mga ito na iyak ng maliit na orc, kung saan nakita nila si Isla. At ang lumalapit na bata sa kanya ay kaagad din na tumakbo papalayo. At dahil dito, si Isla ay walang may nasabi at napatingin na lang. Kaya nang may muling lumapit na batang orc sa kanya, sinubukan niya itong palapitin sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang mga kamay papunta sa paslit. Subalit nang makalapit ang bata ay kaagad din itong napahinto dahil sa maitim at malakas na aura na kanyang ipinapalabas, kung saan ito ay napatakbo pabalik sa takot. At dahil dito, si Isla ay natigilan dahil nasaktan ang kanyang damdamin. Kaya habang nakamasid si Killian at Karta sa kanya habang ito ay natitigilan sa kanyang kinatatayuan,
napaisip ang dalawa na marahil ay mahilig ito sa mga paslit. At pagkatapos ng ilang sandali, mayroong nagsalita na isang matandang lalaki. Ikaw ay dumating ng maaga. Bagong Lord ng Pendragon, wika nito. At ang lalaking ito ay isang matandang orc na may hawak na isang magic staff at ito din ay nakamanto kagaya ni Kratul. At dahil sa paglabas nito, si Killian ay napatanong kung ito ba ay ang elder. At si Karta ay sumagot na ito ay ang kanilang elder. At si Kratul naman ay nasabi na ito ay ang kanyang ama. At habang nagsasalita ang elder sa itaas, bigla nitong napansin si Sol na nakatayo sa sulok. At dahil dito, ang elder ay kaagad na sumigaw para kunin ang atensyon ng lahat ng orcs sa kanilang village. Kaya ang mga orcs ay kaagad rin na lumabas sa kani-kanilang mga tirahan. At pagkatapos nila na makalapit kay Sol, muling sumigaw ang elder na magbigay-pugay silang lahat sa guardian deity ng kagubatan. Kaya ang mga orcs din kaagad ay lumuwad at nag-alay ng pagsamba sa kanya. Kung saan siya at si Aaron ay napatingin sa mga ito. At dahil sa kaganapan na ito, si Sol ay nagsabi kay Aaron na kung siya ay mananatili dito, ang pag-uusap nila ng elder ay hindi magpapatuloy, kaya ito ay aalis at magpapahinga sa itaas. At agad din namang sumang-ayon si Aaron. At dagdag pa ni Sol, na naiintindihan niya ang kanyang galit, subalit kapag hinayaan niya ang sarili niyang maapektuhan nito, mawawala ang sarili niya sa proseso. Subalit hindi ito pinansin ni Aaron, at makikita pa rin sa mukha niya ang pagiging seryoso. Kaya agad na lumipad si Sol papunta sa itaas ng malaking puno. Kung saan ang mga orcs ay napatingala sa paglipad nito. At pagkatapos, muling nagtinginan si Aaron at ang elder, kaya kaagad na nagbigay respeto at nagpakilala si Aaron. At nasambit nito, ako ay si Aaron Pendragon. At nasambit ng elder, ikaw ang anak ni Gordon di ba? At agad niya itong inimbitahan na pumasok sa kanilang tinutuluyan. At pagkatapos ng ilang minuto ay makikita natin sa loob ng kanilang tirahan kung saan si Karta, Aaron, at Kratul ay nakaupo sa lamesa habang nasa harap nila na nakaupo ang elder. At nasambit ng elder na mayroong ilang bilang ng armadong mersenaryo ang pumasok sa kagubatan ng walang pahintulot. At ang mga ito ay nagagawang umiwas sa kanyang nagsusuring mahika. At nagawa niya lang na mapansin ang mga ito sa sandaling pumasok sila sa kagubatan. Kaya napatanong ang anak nito na si Kratul, na kung nagagawa nilang makaiwas sa kanyang mahika ay marahil mayroon din silang magician. Subalit sinagot ito ng elder, na wala silang magician dahil ang meron lang sila ay mga mersenaryo at isang malaking lobo. Subalit nakakasigurado siya na mayroon silang nakuhang tulong galing sa isang magician. At dahil dito, nasambit ni Kratul na ito ay delikado. At dagdag pa ng elder, na nagpadala sila ng mga mandirigma papunta sa kanila para sila ay harapin, subalit wala man lang kahit isa sa kanila ang may nakabalik. At dahil sa sinabi ng elder, ito ay labis na ikinabigla ni Karta, kung saan ito ay napasigaw. At si Aaron naman ay patuloy lang sa pagiging seryoso, dahil iniisip nito ang paglalarawan ng mga orc sa leader ng mga mersenaryo, kung saan ito ay may malaking lobo, galing sa labanan na kayang talunin ang mga orc, at mayroon itong ogre na helmet. Kaya nakakasigurado si Aaron na ang lalaking ito ay si Balkai, at pinamumunuan niya ang Demon Corp sa loob ng kagubatan ng Anaconda. At dahil dito, si Aaron ay napakagat ng kanyang ngipin sa inis at galit. At nasambit ng elder, na parang ang mga mersenaryo ay nakipagkita sa tribo ng mga centaurs. Kaya naagaw ang pansin ni Aaron, at napatanong naman si Karta kung bakit ang mga ito ay sasama sa mga kabayong walang hiya. Kaya napaisip si Aaron, na ang relasyon sa pagitan ng mga Pendragon, orcs at ng mga centaurs ay komplikado. Dahil noong matagal na panahon sa nakaraan, ang mga centaurs ay dati nang naninirahan sa kagubatan ng Anaconda. Subalit nang unang dumating ang mga Pendragon, hinayaan nito ang mga orcs na tumira sa kagubatan. At marahil ang mga centaurs na may galit sa mga tao, ay inatake ang mga orcs na naglilingkod bilang linya ng depensa para sa mga Pendragon. At iyon ang rason kung bakit ang centaurs at orcs ay hindi magkasundo. At lalo na't sila ay mga nilalang na mahilig sa pakikipagdigmaan. At dahil dito ay napaisip si Aaron, subalit ang problema ay siya ay tagalabas lamang, kaya hindi siya pwedeng makialam dito. At dahil wala din namang nangyayari, hahayaan niya na lang ang dalawang tribo sa kanilang problema. Nang bigla na lang si Killian na napabukas ng pinto ng napakalakas at biglang napasigaw, kung saan tinatawag niya ang kanyang lord,
dahil mayroong mga centaurs na umaatake sa kanila ngayon. At dahil dito, kaagad na napatakbo si Eren sa labas. At nakikita nito na ang mga centaurs ay bigla na lang nagsimula ng gulo sa kanila, kung saan makikita sa labas ang matinding labanan na nagaganap sa dalawang lahi. Ang mga centaurs ay mga nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo, kung saan ang pang-itaas nito ay kagaya ng isang tao at ang pang-ibaba naman ay kagaya ng isang kabayo. At bukod sa pagiging mabilis ng mga ito, sila rin ay dalubhasa sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga sandata. At balik tayo kay Eren kung saan siya ay napasigaw at napatanong kung bakit ngayon. At si Killian ay napasambit din na ang mga centaurs ay hindi nagdulot ng anumang problema ng napakatagal na panahon, kaya napatanong din ito kung bakit ngayon pa. Nang bigla na lang na nagpakawala ang centaur ng palaso papunta kay Eren, na umagaw sa kanyang pansin subalit agad niya rin itong nahuli. At nagulat si Eren at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita niyang marka sa palaso. At dahil nakita rin ito ni Killian, nasambit niya na ito ay ang marka ng imperyo. Kaya napatanong ito kung bakit ang mga centaurs ay ginagamit ito. At napuno muli ng galit si Eren dahil napagtanto niya na ang mga centaurs ay nakipagsama kay Baltai. Kung saan makikita ang mga centaurs na may kagamitan at sandata na galing sa imperyo. At dahil dito, ito ay labis na ikinagalit ni Eren kung saan nanlaki ang mga mata nito sa galit at nagpalabas ito ng napakalakas at nag-aapoy na kulay asol na aura. At dahil napansin ito ni Killian, ito ay nabahala kaya siya napatawag sa kanyang lord. Subalit hindi ito napansin ni Eren dahil sa kanyang galit. At nasambit ni Eren, napupuksain niya ang lahat ng mga ito dahil matagal din itong nagpigil. Kaya napasigaw ito ng buong lakas habang pinapalabas ang kanyang nakakatakot na aura. At ito ay nag-utos sa kanyang hukbo na walang ititira kahit isa sa kanila, at burahin ang mga ito sa mundong ito, habang patuloy pa rin ito na napupuno ng galit. At makikita naman si Sol na nasa itaas ng puno habang nangyayari ang kaguluhan laban sa mga orc at mga centaur. Subalit si Sol ay nakatingin at nagmamasid lang sa kanilang laban. At balik tayo kay Eren. Dahil sa tindi ng galit nito, ito ay kaagad na sumugod sa mga centaur dala ng kanyang espadang naglalabas ng kulay asul na aura. At dahil sa biglaang pagsugod nito, napalingon at napasigaw sa kanya si Reed at Baryo dahil sa pag-aalala. At si Isla naman ay nabahala, dahil napansin nito ang paparating na atake ng mga centaur, kung saan ang mga ito ay nagpakawala ng kanilang mga palaso papunta kay Eren gamit ng kanilang mga hawak na crossbow. Subalit habang patuloy na sumusugod si Eren, ito ay kaagad din niyang napansin, kaya agad niya itong hinarang ng walang kahirap-hirap gamit ng kanyang espadang napapalibutan ng aura. At dahil dito, napanganga at napasigaw si Reed at Baryo dahil ang mga ito ay hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Kung saan napatanong si Baryo kung totoo ba na naharang niya ang maraming palaso ng ganoon lang kadali. At balik tayo kay Eren kung saan makikita natin, na siya ay kaagad na nakalapit sa isang centaur kung saan itinaas nito ang kanyang espada sa harap nito. At dahil sa nasilaya ni Isla, nanlaki ang kanyang mga mata at siya ay natigilan at napaisip ito na si Eren ngayon ay napakabilis dahil sa kanyang kapangyarihan. At balik tayo kay Eren at sa kalaban niyang centaur, kung saan pagkatapos ni Eren na itinaas ang kanyang espada, kaagad siyang nagpakawala ng atake gamit ng kanyang sandata, kung saan nahiwa nito ang kamay ng kalabang nilalang. At dahil dito, namangha si Baryo at Reed sa kanilang nasilayan at napasambit si Baryo na ito ay kanyang nagawa. Subalit kahit na nahiwa ni Eren ang centaur, ay parang wala lang ito sa nilalang kung saan kaagad lang din itong kinuha ang kanyang espada sa kanyang baywang at gumanti din ang atake kay Eren na labis niyang ikinagulat. At napaisip ito na ang mga centaur ay hindi man lang natatakot. At nang makita ni Eren ang mukha ng centaur habang ang mga espada nila ay nagbabanggaan, napansin niya na ito ay napupuno ng galit, kung saan ang mga mata nito ay nag-aapoy at ang bibig nito ay napupuno ng panggigigil. At bigla na lang nasambit ng centaur, na silang mga walang hiya ay sinakop ang kanilang kagubatan para sila ay atakihin at sirain. At napasigaw ang centaur na pinalawak nila ni Eren ang kanilang militar para lang sa layuning puksain ang mga ito. At dahil sa sinabi ng centaur, labis itong ikinabigla at ikinabahala ni Eren, kung saan napatanong siya kung ano ang pinagsasabi nito. At napansin niya din na ang ibang mga centaur ay pareho ng mga sinasabi ng paulit-ulit. At ang sinasabi ng mga kabayong nilalang ay protektahan ang kanilang kagubatan.
At pumunta naman tayo kay Carta kung saan ito ay nakikipaglaban din sa isang centaur, at napapatanong siya kung ano ang problema ng mga ito. Dahil napansin niya rin na ang bawat isa sa mga nilalang ay sinasabi ang parehong bagay ng paulit-ulit. At habang sinusupil niya ang mga ito, napatanong ito kung ang mga centaur ba simula noon ay ganito nakalakas, at sinagot ito ni Kratul na ang lakas nila ay dahil sa mahika, at ang mga centaur ngayon ay nasa ilalim ng isang hipnotismo. At dagdag pa ni Kratul ng pasigaw habang nakikipaglaban, na ang takot at galit ng mga centaur ay naging oportunidad na ginamit ng kalaban upang sila ay kontrolin. At ang mga na-brainwash ay patuloy lang sa pakikipaglaban, kahit na napipilitan ang mga ito na lampasan ang limitasyon ng kanilang mga katawan. At ang mga ito ay nagiging walang konsensyang mamamatay tao. At pumunta naman tayo kay Baryo kung saan ito ay nakikipaglaban rin sa isang centaur kung saan ang espada nito ay nahati dahil sa lakas ng kabayong nilalang. Kaya umatake din kagad sa likod ng centaur si Killian para ito ay tulungan, kung saan siya ay napasigaw na nahuli niya na ito. Subalit, agad din siyang sinipa ng mga kabayong paa ng centaur kung saan ito ay natamaan sa kanyang sikmura ng napakalakas, kung saan siya ay napasukan ng dugo sa kanyang bibig. At dahil nakita ito ni Reed at Baryo, napasigaw ang dalawa at agad na tumakbo papunta sa kanya. Kung saan makikita si Killian, na hindi makagalaw sa lupa, at ang kanyang armor ay nayupi dahil sa lakas ng pagkasipa sa kanya. At sa isip nito, na ang sipa ng centaur ay tumama sa kanyang armor subalit ramdam pa din ito ang pinsala sa kanyang ribs. At habang patuloy siya na nanginginig sa lupa dahil sa kanyang pinsalang natamo, napaisip ito na ang centaur ay nagtataglay ng lakas. At makikita naman natin sa kabila, kung saan ang mga kawal at mga orcs ay natatalo ng mga centaurs, kung saan ang mga ito ay pinag-aapakan at pinagsasaksak ng mga kabayong nilalang. Sa iba naman, ay makikita natin si Isla na nakikipaglaban din sa isang centaur, kung saan tinulungan nito ang orc na nakahandusay sa lupa at muntikan ng maseksak ng sibat ng kalaban. At sa pamamagitan ng pagsaksak nito sa kamay at puso ng kalabang kabayong nilalang, ito ay kanyang napatay. Pumunta naman tayo kay Aaron kung saan ito ay nakikipaglaban ng sabay-sabay sa mga centaur. Kung saan makikita na nahiwa nito ang espada ng kabayong nilalang na nasa harap niya, subalit inatake ito ng crossbow ng isa pang centaur, pero ito ay kaagad din na nakaiwas. At dahil dito, napasambit si Aaron na ito ay walang galang. Kaya agad itong tumingala at sumigaw para tawagin si Saul at nasambit nito na sila ay kanyang tulungan para sugpuin ang mga centaur. Subalit sinabihan nito ni Saul, na ang parehong mga orcs at centaurs ay parang mga bata lang sa kanya, kaya hindi siya pwedeng makialam sa laban na ito. At dahil sa sinabi ni Saul, si Aaron ay naguluhan at napatanong kung ano ang ibig sabihin nito. At dahil sa mga sinabi ni Saul, wala nang nagawa si Aaron kundi mapakagat na lang sa kanyang ngipin kung saan nakikita silang nalulugi sa laban. Nang bigla na lang bumalik sa kanyang alaala si Baltay. At dahil dito, si Aaron ay napakagat sa kanyang ngipin at nagpakawala ng matinding ora dahil sa inis at galit. Nang bigla din itong natigil dahil naagaw ang kanyang pansin sa narinig nitong sigaw ng isang bata. Kaya agad siyang napalingon, kung saan nakita nito ang batang orc na tumatakbo dahil ito ay hinahabol ng centaur na may dalang sibat. At makikita sa mukha ng batang ito ang labis na pagkatakot kung saan ito ay naiiyak. At nang ito ay maaabutan na ng sibat ng kabayong nilalang. Kaagad si Aaron na tumalon papunta sa bata kung saan ito ay kanyang naisalba. Ngunit ang dalawa ay natumba sa lupa, at ang mga ito ay saglit na natigilan. At dahil sa pagsagip ni Aaron sa bata, ito ay nagpasalamat sa kanya. Subalit, nanlaki ang mga mata nito dahil paglingon niya sa paligid ay nakita niya ang malaking pinsala ng kaguluhan. At napansin niya na ang kalahati ng kanilang hukbo ay natalo at ang orc village ay nasisira. Kaya napaisip ito na kailangan niyang mag-isip kung ano ang gagawin ni Aaron Pendragon sa ganitong sitwasyon. Kaya nang may maisip ito, agad itong sumakay sa kanyang kabayo at kaagad din itong kinuha ang pansin ng lahat ng centaur sa pamamagitan ng pagsigaw. Hoy mga kalahating tao at kalahating kabayo na mga walang hiya, wika nito. Kung saan ang mga centaur ay napalingon sa kanya habang siya ay sakay ng kanyang kabayo, at muling nasambit ni Aaron, narinig ko na ang mga centaurs ay mapagmalaking mandirigma. Ngunit bakit kayo umaasa sa mga armas ng mga tao na mayroon kayong matinding galit? At bakit ninyo inaatake ang mga paslit ng walang pag-aalinlangan? At dahil dito,
Kayo ay isang kalahating kabayo lamang na mas masahol pa kaysa sa mga mababangis na hayop. At dagdag pa ni Aaron, para puksain ang mga mahihinang tribo na kagaya ninyo, ako ay sapat na. At ito'y nakakahiya dahil umabot kayo ng ganito kalayo, subalit hindi nyo pa rin nakukuha ang leeg ng pinuno ng inyong kaaway, wika nito. At pagkatapos, inapakan nito ang ulo ng bangkay ng isang centaur sa kanyang ibaba gamit ng kanyang kabayo at nasabi ni Aaron na ang mga patay nilang mandirigma ay umiiyak na ng may desperasyon ngayon sa impyerno. At dahil dito, ito ay labis na ikinagalit ng mga centaur, kung saan ang mga mata nila ay mas lalong nag-apoy. Kaya naisipan ni Aaron na kaagad umalis papalayo, kung saan agad din itong hinabol ng mga centaur. At makikita natin ang agarang pag-alis ng mga kabayong nilalang kahit pa na ang mga ito ay nasa gitna ng laban. At makikita din natin ang resulta ng labanan sa pagitan ng hukbo ni Aaron at ng mga centaur, kung saan napakaraming sundalo ang nakahandusay sa lupa. Makikita din natin dito sina Isla, Karta, at Kratul na napalingon sa mga papalayong centaurs para habulin si Aaron. At napatanong si Kratul kung ginagawa ba lahat ng ito ni Aaron para puwersahang maalis ang mga centaurs sa village. At nasambit naman ni Karta na imposible para kay Aaron ang matalo ang ganoong karami na kalaban ng sabay. At dahil dito, nanlaki ang mga mata ni Isla at napaisip ito kung ano ang dapat niyang gawin. At dahil nakita ito ni Saul, kaagad nitong itinaas ang kanyang kamay kung saan mayroong griffin na biglang lumabas sa kalangitan na labis na ikinabigla ng tatlo. Kung saan ang griffin ay kaagad na lumapag sa tabi ni Isla at ito ay lumapit sa kanya at inilabas nito ang kanyang mga pakpak. At dahil dito, napalingon si Isla kay Saul sa itaas ng puno at napatanong ito kung ito ba ay dahil sa kanya. Subalit hindi ito pinapansin ni Saul at patuloy lang ito sa pagmamasid sa itaas ng puno. At ang griffin ay nagpakawala ng malakas na sigaw kay Isla, na parabang nagbibigay ng pahiwatig na ito ay sumakay. Kaya biglang nagseryoso ang mukha ni Isla at nagliwanag ang kanyang mga mata.